Hi guys, it's me again, Shadcall123. If you're new here, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel for more helpful online tutorials. Good day once again sa ating mga ICT teachers dyan. So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng general average sa ating LIS as well as sa pag-finalize ng ating LIS. So, yun. So, let's go. Okay, so una nyo gagawin is mag-open lang kayo sa LIS. Then, click nyo yung list of classes. Ayan. Now, pagka-open nyo sa LIS, click nyo yung list of classes. Then, drag down nyo lang dyan sa baba. No? Hindi na tayo kung paano mag-login. So, automatic na to. Then, click nyo lang yung scallop yan. Yung section nila. So, loading pa po. So, yun ang gagawin natin para maglagay ng general average as well as yung status ng ating mga pupils or students. So, loading pa. Pag may nakita na kayong review and finalize, yun na ang indication na pwede na tayo maglagay ng general average ng ating mga bata. So, ayan, narating na tayo sa master list ng ating section. Then, all we have to do is scroll down. Ayan. So, click nyo yung no status. Ayan. Each students dyan. No status. May nakalagay dyan parang pen. Ayan. So, as you can see, my pen. Ang color is blue. Click nyo lang yan. Once na-click nyo yan, ayan. Click nyo lang yung may triangle sa gilid. So, may triangle sa gilid. Then, lalabas yung different language dyan. Now, we have promotion, no longer school, promoted, retain, pwede yan. So, ang ilagay lang natin is promoted. Yan. So, up dito po. Then, ilagay lang natin yung general average ng students. Pagkalagay natin dyan, is click lang natin yung update. So, ganun lang kadali maglagay ng status. Kaso lang po talaga loading. For example, morning, ganun. Or gabi, marami talagang nagla-login. So, kaya lag yung system. So, wait lang tayo ng konti kasi ganun talaga. So, it's okay po kung lag. Kahit malakas naman yung internet, huwag kayong mag-alala kasi sometimes ganun talaga yung system ng LIS pag maraming pumapasok. No? So, it's normal lang pag ganun. Ayan, nagre-record ako dito. Para may magawa ko video naman. Ayan. So, bumalik na tayo ulit sa master list. So, pagkatapos dyan, scroll down natin ulit. As you can see, nakikita nyo na yung promoted. Then, nalagay na rin natin yung general average. So, ganun lang po siya basically kadali. So, ayun. Okay, so gagawa ulit tayo ng another example sa paglalagay ng status. So, if ever with honors yung or high honor, so ilagay natin promoted, then with honors. So, promoted lang po kung regular lang, wala siyang achievement. Like for example, high honor with highest honor, ganun. Promoted lang ilagay natin. Just for example, nakakuha siya ng average na 90, ilagay natin with honors, ganon. So, for example, 85 with high honors, ganon. So, ayan, promoted with honors, ilagay lang natin yung gen average niya. So, huwag kayong maglagay ng with promoted with honors kung 80 lang yung grade, di ba? So, dapat naka 90 above. Ganon. Then, click na rin natin yung update pagkatapos niyan. So, ganun lang kadali. Make sure yung status is match sa kanyang grade.
So, ganun po. Para hindi naman magka-problema po tayo sa LIS. So, I think yun lang sa paglalagay ng status. So, ilalagay lang natin. No? I-skip ko lang ito. Ilalagay ko lang lahat yung data dito. So, tutorial lang sa paglagay ng general average. Okay, post ko lang muna to. Ilagay ko lang lahat ng data. Then, ipakikita ko sa inyo kung paano mag-finalize ng ating grades. Okay, so this part, no, nalagay ko na lahat ng data, no, lahat ng grades na general average. Now, all we have to do is click lang natin yung green na nasa kilid. End of school year, finalize. Click nyo lang yan. May green dyan sa gilid. So, in the right side. So, ayan. So, you have to finalize. Then, click nyo yung finalize. Updating the school year's enroll. Once you confirm the data, becomes final and can no longer be edited. So, di na pwede natin ma-edit kung hindi natin ma-unlock. So, pwede pa naman natin ma-edit yan. So, click lang natin finalize. Then, click nyo yung okay. So, ayan. So, class finalized. Ayan. Makikita nyo dyan. May check na sa gilid. Finalized na po siya. Then, nakalagay na rin yung data. Then, next natin gagawin is kumuha tayo ng form, which is form 5. Nakukuha tayo ng form 5. Then, i-download lang natin. Then, ibigay sa ating mga teachers. Ayan. So, ganun lang siya kadali. Ayan. So, check nyo if magkatugma ba sa reading ng ating mga teachers. So, ganun lang po, no? Now, next question, paano kung nagkamali kayo sa paglagay ng general average tapos na-click nyo na yung finalize? So, ito ang gagawin nyo, bumalik lang kayo ulit, no, sa class list, then click nyo yung my lock dyan, yun, click nyo yung my lock, then click nyo yung unfinalized, then click OK. So, ganun lang siya po, no? So, pwede pa rin natin siyang ma-check as long as i-unfinalize natin ulit. Then, click nyo lang ulit yan. Ayan. So, for example, yung grade na yan. So, pwede lang natin ma-unfinalize yan. So, ganun lang siya. No? Huwag kayong mabahala if ganun yung mangyayari sa inyo. So, this is helpful tutorial talaga. No? Tinodo ko na lahat. Then, so, i-finalize lang natin since okay naman ito. So, ganun lang po. If magkamali kayo sa paglagay ng data, then na-click nyo yung finalize, then, punta lang kayo ulit dyan sa list of classes. Then, click nyo yan yung unfinalize. If this video is really helpful po sa atin, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel for more helpful online tutorials. At thank you po sa pagsuporta po sa aking YouTube channel. Hopefully, you subscribe sa aking YouTube. And God bless po sa ating lahat. If you have questions, please comment down below or mag-comment or mag-post po kayo sa ating channel. So, okay lang po sa akin yan.